isa ng Espiritu Santo ay sumainyo. At sumainyo rin. Natitipon bilang mga anak ng Diyos ngayong apat na araw ng simbang gabi. Tayo ay buong tiwalang manalangin para sa pagpapatawad ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, binarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryo ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapagputulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may tibak mamahalin na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga apostol. Noong mga araw na ito, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaki, Manoa ang pangalan. Kabilang sa Libida, ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa lupa ang anghel ng Panginoon at sinabi, hanggang ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, magliligi ka at mamamanap. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nitititig ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak, boss na siya, huwag mo pagpuputulan ng buhok. Pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, sa iyo ko inidala ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong
Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahiram na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan at lambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. At marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y maging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalik niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan anang maluwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sabagat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibini ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay na Pansin po natin, nakapalugtog ito sa sinabi rin ng mga hula ng propeta. Kung babalikan po natin ang lumang tipan. Mula kay propeta Isaiah, Zacarias, tinulaan nila at sinabi nila na bago darating ang manunubos, bago darating ang Mesiyas, merong isusugong parang Elijah. At ito na nga, si Juan Bautista. Kaya ang pagtatagpong ito, ang pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Zacarias, ito ay nagpapalita na isisilang ang maghahanda ng daan, ang magsisiwala ng pagdating ng Mesiyas. Pero magulay po ang pagtatagpong ito dahil hindi naniwala ang saserdoteng si Zacarias. Ulitin ko po, lalo na ang kanyang title, Saserdoteng Zacarias. Hindi lang siya ordinaryong tao. Isa siyang pari at may mataas na katungkulan. Silang niya'y pinalamigan ng mahal na birhen kanyang pinantunay sa kapangyarihan ng Espiritu
San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananalig at nananalangin, lubos na makahanap sa kanyang kadakilaan. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo at walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Bago niya pinagtigisan ko sa loob na maging handog, nawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinag-ati-ati niya iyon, pinabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, may ihanan ko para sa inyo. Ngayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis. Hindi kanya pinasalamatan, pinagot niya ang talis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang talis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tiyan. Ang aking dugo ay hubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkakaalam sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumitahin, sa hili ay inihain, ilang pagkain tinubing, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalala namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng Tulig Kristo, abot ko sa pagkakaisa sa pagpagitan ng Espiritu Santo. Sa
Ito mag-aagis sa lahat ng sanlista, mapapalad ng mga inaanyahan sa kanyang ibig. Panginoon, yung karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang, igagaling